Kita nyo naman. Yun no. Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video, isi-share ko sa inyo gaano ba ka-convenient ang Japan kapag ikaw ay nasa senaryo na ganito. For this ganap nga may pupuntahan tayo. Every time talaga na may pupuntahan ako napakaaga ko talagang umalis dito sa bahay para hindi ako malate. Habang tumatagal nga na pinipidal ko ng bike, naramdaman ko na pabigat at pakiramdam ko napakabagal. Buti na nga lang dito sa Japan hindi mahirap na mga repair shop kapag nagkataon talaga na naplatan ka. Gamit nga lang ang cellphone, natunto natin itong repair shop na to na napakalapit lang dun sa location. May mga binibenta nga pala dito ng mga bike, mga second hand, may mga brand new. Siyempre kapag magpapa-repair ka at nasiraan ka ng bike, naku, ubra-ubra ka dito na pumunta at napakamura lang ng singil nila. Dadaan ko nga dito si Lola na nakita ko na naplatan din siya ng bike, kaya ito nagpahangin na rin. Libre nga lang talaga ang pagpapahangin dito. Kaya kapag naplatan ka, naku, walang problema yan, pumunta ka lang dito, dali mo lang nga lang talaga ng bike mo at magtyaga ka lang. So yun na nga, pagkatapos nga ni nanay ako na yung sumunod. Ilang araw ko na talaga napansin na napakahirap ipital ng bike, yung pala flat na talaga. Kaya ako every time na may mga lakad ako, inaagahan ko talaga yung alis para kahit anumang inconvenience, kahit papano, abot pa rin tayo sa time. Pag ganito nga pala, syempre self-service, lalo na at wala naman din bayad. Agan nga lang talaga sa paghahanap kasi napakaraming mga repair shop dito. Yun nga lang, depende kung saan ka lugar, kung saan ka mas malapit at kung saan mas convenient sa'yo. Best na rin talaga kung may internet yung cellphone mo, mag-search ka lang na napakalapit na repair shop, panigurado at makakapunta. Napakalapit nga lang talaga to sa may station kung saan ako sasakay at napakalapit din yung parking dito. Isa na rin to sa mga bagay talaga na napapabilib ako pagdating sa convenience dito sa Japan. Sa mga ganito sitwasyon kasi syempre hindi natin maasahan na mapaplatan ka o yung mga inconvenience sa'yo. Papaganyan lang talagang buhay kapag may mga ganito. Ilang beses na nga rin talaga ako na naplatan kahit papano, nakakita tayo ng mga repair shop at may mga Japanese din na magtuturo sa iyo. Kung wala kang internet, magtanong ka lang din sa kanila. Beses ko rin talaga na experience na wala akong dalang internet o wala akong internet, kaya every time may mga ganitong sitwasyon, nagtatanong lang ako sa mga Japanese. Isa kasi talaga to sa may experience mo bilang isang foreigner dito sa Japan. Lalo na kung hindi mo afford na makabili ng sasakyan, so syempre ang bike ang ipoprovide sa iyo ng company. Kasi ang bisikleta ang isa sa pinaka main transportation ng mga foreigner dito sa Japan. At syempre hindi mo talaga maiiwasan yung mga ganitong pagkakataon. Wag naman sana maranasan kapag gabi or madaling araw. Kung hindi, dadali mo talaga pa uwi yung bike. Yung mga ganitong repair shop kasi normal na daytime lang sila nabubukas. Buti na nga lang talaga ngayon daytime at naabutan natin tong repair shop na naka-open pa. At kapag nabutan ka na ng sarado, naku, kung ako sa'yo, mag-taxi ka na lang. Mo na lang yung bike mo kinabukasan at diretso mo na sa repair shop. At kung katulad ko na ito naplatan lang, libre ang pahangin dito. At kapag ganito na naplatan ka, hindi mo na pala kailangan na magpaalam doon sa may-ari ng shop. Diretso mo na, pahingin na yung bike mo, walang problema yan. At mapahanggang ngayon talaga namamangha pa rin ako sa pagka-convenience ng Japan. Kaya marami talaga sa mga foreigner na gusto na mag-stay dito sa Japan. At syempre may mga dark side din ng Japan, lalo na sa trabaho, napaka-workaholic talaga nila. Pero pagdating sa pagiging convenient, naku pa, masasabi ko na napakaganda dito talaga sa Japan. Kaya pag may time ka, mamasyal ka rin dito at explore mo kung ano yung ganda na sinasabi ko dito sa Japan. Tao din, marami mga bagay na kailangan matutunan dito. Kaya every time na may nangyari sa'yo na inconvenience dito sa Japan, okay lang yan kasi dagdag sa experience. Syempre, huwag mo kalimutan na magtanong-tanong. Kasi panigurado, tutulungan ka rin nila. At mas madalas, kapag ikaw ay nagtatanong, talagang tutulungan ka nila at sasamahan ka talaga nila sa lugar na pupuntahan mo. Hanggang dito na lang din ang video. Yun lang!